Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video nga, pag-uusapan po natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas po ng Itbulaga. So, first topic, pag-uusapan po natin itong tungkol sa ads count na nakuha po ng Itbulaga, no? So, mula po ito kay LM Entertainment, credit sa'yo. Sabi dito, Itbulaga's ad power is real. March 15 brought in 89 ads while March 22 aired 80 ads. Patunay na prime time pa rin ang noon time. Ayan mga kadabarkads, so 80 and 89. Ang dami pa ring sponsors at advertisement na pumapasok po dito po sa ating paboritong programa, which is itong Itbulaga. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol sa kaso ni Daryl Yap na sinampa ni Bossing Vic Sotto. So meron daw po si Bossing Vic Sotto na napipisil na nasa likod ng pag-produce ng pelikulang The Aura Pepsi Paloma. Ayon nga dito sa inilabas ng Manila Talk News, Vic Sotto may hinala raw kung sino ang nagpondo ng pelikula ni Daryl Yap tungkol sa Pepsi Paloma. Kamakailan sa isang panayam ni Vic Sotto, sinabi niya na mayroon na siyang idea kung sino ang posibleng nasa likod ng pelikulang ginawa ni Direktor Daryl Yap na tungkol sa buhay ng yumawang aktres na si Pepsi Paloma. Pero sinabi naman ni Vic na hindi pa nila ito papangalanan dahil sa wala pa silang sapat na ebidensya. Kung matatandaan natin ay nitong mga nakaraan, nagsampa ng panibagong reklamo si Vic laban kay Daryl. So maging ako, maging tayo naman mga kadabarkads, meron tayong napipisil na talagang nag-produce dito sa Aura Pepsi Paloma. Pero syempre, hindi na muna natin yan papangalanan sa ngayon hanggat wala pa tayong nakikitang pruweba patungkol po dyan. And speaking of Daryl Yap, eto nga po't meron tayong nasagap sa post niya sa Facebook tungkol ito sa kaso nga niya na kinakaharap. So, naglabas po ng statement itong si Daryl Yap. Sabi niya po kahapon, yung legal battle ko, yung hearing ni Senator Amy R. Marcos, yung pinagdadaanan ni BP Inday Sara Duterte, yung pagtangay kay PRRD, lahat yan naharapin kahit gaano daw po kahirap. Wag lang itong fire drill na mula 42nd floor ay bababa sa fire exit. Wala namang ganyanan. So ayan, inamin niya naman po mga kadabarkads na hindi niya daw po uurungan at haharapin niya itong legal battle na kinakaharap niya laban po kay Bossing Vic Sotto. At ang tanong nga po ay makakapagbayad kaya siya ng 35 million pesos. Yan ang dapat nating tutukan sa mga susunod pang araw. So bukas pala magkakaroon ng hearing ulit si Bossing Vic Sotto and itong si Daryl Yap. Kaya naman abangan natin ang tungkol dyan. And speaking of Bossing Vic Sotto, congratulations po pala dahil siya po ay hinirang sa 38 PMPC Star Award for TV bilang Best Male TV Host. Grabe naman yon. Congratulations po Bossing Vic Sotto dahil super deserve ninyo ang parangal na yan. So, paano ko po nasabi na super deserve po ni Bossing Vic Sotto ang parangal na yan? Dahil si Bossing Vic Sotto, pag siya po ay nakasalang na sa hosting mga kadabarkads, sobrang professional po niya. Tsaka lang po siya magpapatawa pag nakakatawa yung eksena doon sa kanilang segment. And syempre, tahimik lang po yan si Bossing Vic Sotto. Hindi po yan mapagpatol sa anumang mga naririnig niya pagdating dito sa mga audience ng Itbulaga. Yun po yung isa sa mga inahangaan namin na mga dabarkads kay Bossing Vic Sotto. Hindi po siya yung mapagpatol na host. Kaya naman deserve niya talaga natanghalin bilang Best TV Host. Next topic naman tayo tungkol ito kay Atasha Mulak na naman. I'm sure patuloy pa rin kayong nagtatanong tungkol dito kay Atasha Mulak kung siya ba ay parte pa po ng Itbulaga. Pero bago ko po sagutin yan, narito muna ang naging pahayag ng kanyang mga magulang, si Ma'am Charlene Gonzalez and si Aga Mulak, okay? So, sabi po dito, celebrity couple Aga Mulak and Charlene Gonzalez couldn't be prouder of their daughter Atasha as she landed a major role in her first solo acting project. Taking the social media vote, parents express
their joy and excitement over Atasha's new milestone as part of the Filipino adaptation of the hit Thai film Bad Genius. Charlene shared her happiness in seeing her daughter achieve her dreams. So happy to see your dreams come true, excited for your upcoming series, Bad Genius. Such an excellent cast, director, and producer, the actress expressed. She went on, can't wait to see you transform into Lin and watch you on Viva 1PH. On his end, Aga also expressed his pride not only for Atasha, but also for her twin brother Andres Mulak, who is making his own mark in the entertainment industry. What more can I ask for, my dear Atasha? I am so happy for both you and your brother. Makes me really tender, Aga expressed for his daughter. So, sobrang proud po si Aga Mulak and si Ma'am Charlene Gonzalez sa mga na-achieve ni Atasha and Andres Mulak ngayon dito po sa showbiz industry. And eto nga po mga Kadaber Kads, no, meron tayong bagong na-scoop kay Atasha Mulak para po ito sa mga talaga namang nakakamiss sa kanya at nagtatanong kung ano ba ang update sa mga project niya. Bakit ba hindi siya nakakapag-Itbulaga? So kahapon mga Kadaber Kads, nakita nga natin na talaga namang super busy na po si Atasha Mulak. Nagtitaping na po sila para po sa mga project niya dito sa The First Family, and binahagi niya po yan sa kanyang Instagram story. So ganyan po ka-busy etong si Atasha, kaya naiintindihan ko kung bakit hindi po siya nakakapag-Itbulaga na. Pero ang good news dyan mga Kadaber Kads, meron nga po tayong nakita na listahan ni Atasha Mulak na kung saan ay kasama po siya sa Sugod Campus mga kapatid. Ulitin ko lang, kasama po siya sa tinag ni Eunice Janine. Yung SQ po si SQ Eunice. So makikita po dyan Atasha Mulak, tinag po siya ni Eunice. So possible ba nakasama si Atasha Mulak dito po sa Sugod Campus mga kapatid na gaganapin sa araw ng Sabado dyan sa La Union? Naku, yan po ang dapat nating tutukan dahil hindi po imposible na talaga namang lumabas at bigla na lang pong sumulpot si Atasha Mulak, lalo't wala po siyang schedule ng araw na yan. So why not coconut? Hindi po ba? Kaya antabayan na natin kung susulpot ba itong si Atasha. And masaya po ito mga Kadaber Kads sa mga sumusuporta po kay Atasha kung sakaling siya po ay makarating dito po sa Itbulaga. So ibig sabihin lamang nito, nilinaw po ng TVJ na parte pa din no, ng Itbulaga si Atasha at nananatili po siyang nasa Itbulaga. Yun nga lang, sobrang busy niya po ngayon kaya hindi po siya nakaka-attend ng Itbulaga. Pero parte pa din po siya ng Itbulaga at tinag po siya ni Eunice Janine. Nirepost po ni Janine itong tinag ng isang netizen. So makikita dyan, Atasha Mulak, parte pa rin po siya ng Itbulaga at ng mga Dabber Kads. Yun po ang katotohanan doon. Okay? So paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.